Online workshop. Ito yung one of the edification, one of the, ano ito siya, one of the culture of lifestyles. Kasi ang culture, yun ang nagbubuo sa atin kung paano, anong ugali ng mga taga-lifestyles, di ba? Meron doon. So, nakaalala, sino pa dyan makaalala, di ba? Yung meron siyang yes or yes. Yun. Isa itong edification. And this is, ito yung isa sa mga cultures natin na very complicated kasi nahihirapan ang ibang mga distributors nito. And kahit nga yung mga matagal na dito nahihirapan sa itong edification. So, raise your hand daw be or comment down below kung sino ang nahihirapan ng edification yung sa mga luma. Even yung mga bago, ano ba yung edification? So, let me start with, okay? Si Julie, nahirapan si Ma'am Rachel, of course. Kaya nga, nung sinamahan ko siya sa, sa Maynila, yun, iba talaga. Kasi kami dalawa ni Jo Valero, sinamahan ko siya last, ano nga yun, Jo, kahapon. Sinamahan ko siya and alam niya naman si Jo Valero, no, na matagal na siya dito sa Lifestyles. Kaya yung ano namin, yung team na, yung kaming dalawa, napakaganda ng result kasi napaka-negative ng ano, sabi niya, ay wala kaming pera because alam ni Jo anong gagawin. Pagdating ko, galing ako sa sasakyan, na-edify na niya ako, nag-ano siya, ginawa niya yung wala pa ako. Sabi ko sa kanya, i-present mo muna yung product. And pagdating ko, nag-stop ka agad siya. Sabi niya, ay ma'am, ito pala, ano. So, no, nung kinausap ko na, wala talagang pera, hindi mapiga. Pero dahil sa ano ni Jo Valero, yung skills nga niya to edify the upline. Ang pag-edify kasi ng upline or your business partner is not only through sa words but also through actions. 'Di ba? Through gesture. Sabi niya, "Ma'am, dito ka upo." May ready na talaga na upuan. Kaya na lahat ng sasabihan ko, yes ma'am na lang sila. And ang maganda niyan, babalik kami sa Monday kasi ano yun, Jo? Magprenda sila ng ano, alahas or sabi ko nag-demand ako kasi ako din being yung apply na kasama ni Jo, tumuas yung moral ko sa treatment ni Jo Valero sa akin. Kasi meron siyang team. Kaya sabi ko, maghiram ka ng credit card sa mga anak mo. Nag-demand ako ng ganyan. Tapos si Jo na naman, yes, sir, ganun Di ba? So, let me start with, ano yan? Okay, down. So, okay, may operator ako, si Arnel Garnes. Power of ABC rule. So, next. Next na naman is, ano yan? ABC. So, ang definition of ABC, ano yung si A? Siya yung, ang sabi dito si upline, sabi nila si upline, ay iba na palang spelling ngayon ng upline, ma'am A. Hindi yan siya apply na letter A ha. Ang tawag niya si advisor. Sino yung si letter A ha? Sino yan? Take note kayo dyan, please. A stands for all uplines. Then pwede din cross lines. Hi, Eddie Beth. From Midsayat, North Cotabato. Tinuruan ko siya. Si Ma'am Eddie Beth talagang ano siya, fast learner. Kaya ako na-challenge ako. Grabe ako kung research kagabi, anong oras na ako, ni-research ko lang gusto ko ma-deliver ko ng maganda sa inyo. Sabi ko nga kay Ma'am Irene kanina, Regional Director Irene Kuwamag, sabi ko, kaya pala, mas natututo yung mag-workshop kasi nag-study ako kagabi, tapos ngayon na naman, i-deliver ko sa inyo, di ba? So, ang advisor is all uplines, cross lines, even the office, pwede pala siya si A, the management, yung corporate natin, di ba yung manuals natin, yung trainings natin, pwede natin siya si advisor, siya si A.
Yan siya yung ano natin, yung mga yung result natin, yung big time family natin, lifestyles family natin. 'Di ba ano pa? Ano? So, sino naman si letter B? Si letter B, siya yung bridge. By the way ha, bakit hindi na lang yung UBC na lang ma'am, UBC, apply na lang diretso. Ginawa ko lang itong ABC rule because itong ABC rule marami itong meaning. Next time na naman mag-ABC rule din tayo pero not sa edification para mas madaling ma-remember. So ang bridge is you, ikaw, yung nagdala, yung mismong basta yung bida si B. Ikaw, isipin mo ikaw yun. So, sino naman si C? Sino si C? Siya yung customer natin or yung clients natin or yung downlines natin or your prospect natin or yung leader natin. O, intindihin natin ha. A, B, C. Si A at saka si B magkakilala. Yes or yes? Thumbs up. Di ba magkakilala? Si B at saka si C magkakilala. Yes or yes? Pero si A tsaka si C, hindi sila magkakilala. Ha? Tandaan nyo yan? Because, ikaw nga, dalhin mo nga sa prospect yung ano, si customer, ay si C, pwede yan din yung di ba, yung prospects natin. Okay, next na naman, ano ito? Next is, why do we need ABC? Bakit kailangan pang we need ABC? Because when your C is close to you or too much familiarity. Example, loved ones mo, friends, relatives, colleagues. Yung sabi ko nga, di ba, pag mag-start tayo dito, yung ano natin, 'di ba, first natin ng mga prospects are warm markets. Meaning, yung mga ano natin, yung auntie natin, 'di ba, classmates natin noon, 'di ba, pagtatawanan lang tayo kasi nakita nila tayo, lalo na yung mga tita natin, nakita nila tayo, yung maliit pa tayo, 'di ba? Yung maliit pa tayo, ano tayo, parang walang alam sa mundo. So, akala din nila, paglaki natin, ganun pa rin tayo. 'Di ba, too much familiarity, close na friends, hindi masyado yan siya naniniwala sa iyo. Kaya we need third party. So, nakasabi dito, no man is a prophet in his own land. Kaya kailangan natin ng third party. Tama ba? 'Di ba si Jesus Christ? Naniwala yung hindi niya kalugar, naniwala sa kanya, yung taga Nazareth, hindi siya pinaniwalaan. Kaya pinalayas pa siya sa Nazareth, di ba? So, ano pa? Next is, why do we need ABC? Because, yan. Ano ba yan? Hindi ko makita. The effectivity or the synergy or the matching story. So ano yan, kailangan din natin, 'di ba sabi ko si A pwede din maging crossline, maging crossline. Kasi pag ang prospect natin kung si C is a teacher, tapos yung crossline natin is a teacher, pwede natin silang ipakausap sa isa't isa. No? Para magamit na natin the effectivity of teamwork or synergy or matching story. 'Di ba kagaya ko meron akong prospect noon na nurse, syempre ipakiusap ko kay Ma'am Feline, 'di ba? Kahit na downline ko si Ma'am Feline, pero pwede ko siyang gamitin. Pwede pala maging A kahit na downline ko si Ma'am Feline because on that scenario, hindi siya yung downline ko, kundi siya yung ipa-mirroring ko sa prospect ko. So, next, ano naman? How to be an effective A. Sino man si A? Magiging upline kayo ha, magiging advisor din kayo, kung maglapit sa inyo na cross-line, tapos sabi niya, ipakiusap kita sa prospect ko, ma'am, alam niyo ang gagawin niyo, yes or yes? So, how to be an effective A? Internalize the company, the products, the marketing plan, and the management or the corporate. So, kailangan nating pag-aralan. Ay, ma'am, wala pa naman akong downlines ngayon. Please, hindi natin alam, baka bukas magka-downline ka na. Hindi mo alam yung gagawin mo. Kaya pag-aralan mo na, kaya nandito tayo sa lifestyles, kasi we'll expect na meron na tayong mga downlines.
Even me, hindi ko alam kung sino yung mga downlines ko. Hindi nakasulat doon sa application form ko yung pagpasok ko na magkakilala kami ni Rachel, na magkakilala kami ni Julie, kami ni Jo Valero. Kasi you are all, maliban lang kay Arnel, you are all my warm market. Ay, my cold market, super cold. We are all strangers. Yes or yes? Ang kakilala ko pala dito, hi! Si Jennifer Corpus from Visayas, North Cotabato. Ano siya, asawa siya ng asawa siya ng katrabaho ko sa MCOR. Yes, okay. Yan, kailangan nating pag-aralan. Kaya kung mayroong mga workshops, wag tayong mag-absent because the function that you need is the function that you miss is the function that you need. So, ano pa yan? Kailangan nating pag-aralan ang marketing plan. Nandyan, pwede nating, dyan sa natin, sa businessownerspro.com, ay, matalo kayo ni Eddie Beth from Visayas, North Cotabato. Parang memorize na niya ang Business Owners Pro. So, bago pa lang siya. And congratulations to Eddie Beth. Wala pang palto since nag-enroll siya ng 90 days. More than 3 persons talaga ang ma-STP-han niya everyday. So, virtual class to Eddie Beth from Visayas, North Cotabato. And take note, meron siyang 6-month-old na baby. Dala-dala pa niya kasi walang magbabantay. So, know how to teach and use the ABC rule. Teach B to become A. So, halimbawa ako si A, kailangan si Bridge. Turuan ko na siya as early as now because magiging A din siya. Yes or yes? Kagaya kay Ate Janet, yung pagpunta ko dyan, ang pagpunta ko dyan, si letter D siya ngayon. Letter A na siya dyan sa mate. Hi, Ate Janet. Then, next is, ano pa? Paspasan ko lang ito. How to be an effective A. Ano na naman? This is a duplication business. You must be easy to understand and easy to duplicate. 'Di ba sabi nga dito, sabi ng mentor ko noon, sabi niya, simple lang ako mag-talk. Sabi ni Sir, 'di ba, yung upline ko noon, yung mentor upline ko. Simple lang dapat nating gawin. Huwag na nating i-complicate. Huwag na masyadong mag-overthink dito because ang business natin napaka-simple lang. It's very simple but not easy. Simple siyang gawin pero hindi siya easy ang process is because tayo ang ginabago dito. So kailangan kung mag-STP ka, kung kasama mo yung downline mo, kailangan ano lang, as simple as reading lang yung ating duplication, yung ating business plan. And of course, sino mga walang business plan dito, mag-order na kayo. Pwede na tayo maka-order sa Jansan, hindi na sa Cebu City. So, the easier for you to duplicate, the bigger your group will be. The faster your group will grow. Hi! So, next slide natin is, how to become an effective A? Of course, regular attend trainings and develop your own style. Kung sino dyan, hindi na yung pasok na kayo. It's your responsibility na magpasok dito. Okay, Norman, open your camera. Nakita ko dito. Then, dito, and always excited. Always give B encouragement and must show up even if C cancels the meeting. Ano bang ibig sabihin yan? Halimbawa lang, si A. Alam niyo si A? Sino nga si A? Yung upline na dinala niyo. Si B is yung bridge. What if nag-ask ng time kay A, si bridge nag-ask ng time sa kanyang upline, tapos yung upline niya very busy, 'di ba? Very busy yung upline. Siyempre, 'di ba? Nag-ask na appointment si B kay A na kausapin si C, yung client. Na ano niyo ba? Nakasubay ba kayo? Nakasubay. Okay. Yes. Yes, okay. Yes. Okay, Ma'am Maitel. Tapos, di ba sabi ko, bago lang talaga ito nagsimula. So, always, yung sabi ko nga, di ba, halimbawa lang na
si si A is yung apply natin, tapos si B is nag-ask ng time kay A kasi kakausap niya yung prospect niya na si letter C. And of course, for example, magkita sila sa coffee shop. Then ito naman si A, nilagay na niya sa weekly plan niya, then si B nag-expect din kay C. Siyempre si B nag-communicate talaga kay C. What if that day hindi dumating si C? Nandun na si letter A, yung upline mo sa coffee shop. Of course, how to become an effective A? Huwag kayong magalit. Huwag kayong ma-frustrate kay letter B. Kasi ma-discourage din yan. Hindi din yan gusto ni letter B na hindi siya siputin ng prospect niya, di ba? So, being an effective A, kailangan i-encourage natin. Normal lang yan. Hindi lahat ng appointment ma-post through. Lalo na, di ba, alam naman natin si letter C, paasa yan sila. Kung makabuntis yan si letter C, marami na yung anak. Di ba, sa atin, no, napabuntisan na lahat ng mga distributors. Kaya we are here to to encourage our letter B or yung downline natin. So, ano pa? Ano pa ba? How to be an effective A? Be well-informed and knowledgeable about MLM. Dapat mag-study na tayo as early as now because we will become letter A. So, raise your hand nga. So, thumbs up nga dyan kung sino ang magiging letter A na. Excited na maging letter A, maging apply. Wow! Si Eddie Beth, sino pa? Si Marijo. Okay, ganun ba? Si Ma'am Irene, si Ma'am Feline. Wow! So, di ba magiging letter A na tayo kaya si Christian may dalawa ng downline sa midsayap kailangan alamin na natin. Kailangan mas marami tayong alam kaysa sa downlines natin. Discourage naman kung mas marami pang alam yung downline natin sa atin. So, ano pa? Kailangan natin, ano pa? How to use ABC rule. Remember that you are A, B. Halimbawa, ikaw si B. Eto, take note. Before you bring your C to meet your A, you must first give your A the background of C. Use the form. Ano yung sabi? Before mo dalahin si apply mo sa client mo or sa prospect mo, kailangan ang obligation ni B is ipakilala si letter, ipakilala natin yung yung prospect natin. Alam mo, ma'am, 'di ba, going there. Kung halimbawa magkasama kayo papunta sa coffee shop, going to coffee shop, kailangan, ay ma'am, alam mo, yung family background dito, yung trabaho nito, ganito yan siya. Tapos, ma'am, gusto niya, napainom ko na ito siya ng intra, blah, blah, blah. Kailangan, well-informed introduce na based on background. Yes, tama, Ma'am Feline. Then, ano ang gusto mong, di ba, sabi ko nga, ano ang gusto mong mangyari? Anong gusto mo? Gusto mong tulungan yung client mo. Yun ang always kong sinasabi sa inyo, every time na ilapit yung downline nyo sa akin, huwag naman sabihin nyo lang, ma'am, ito yung prospect ko, ma'am, ma'am, siya yung prospect ko, ma'am, tapos alis na kayo. Sandali lang, ma'am, ha, mag-CR muna ako. Ay, hindi ko alam yan. Anong topic namin? Or, kung hindi nyo nandun lang kayo. Ano ba, sinamahan ko kayo sa bahay ng prospect. Kasi i-closing natin. Kung wala kayong in-input, kahit na in-input mo na sa akin yung tayo pang dalawa doon sa sasakyan, pero pagdating sa prospect, kailangan introduce mo, sabihin ni Bridge kay A na, ma'am, alam nyo ba, sample lang ha, alam nyo ba ito si ma'am? Oh, grabe, very excited siya. Gustong-gusto talaga niya mag-join sa natin, sa business natin. Kaya lang, ma'am, ang problema niya, wala siyang money. So, anong gawin niya, ma'am? Yun ang sabi ni Marijo sa akin, di ba? Kaya madali lang ako nakapasok. So, alam ko yung needs nila. Tapos, alam ko kung
saan ako papasok kaya madali lang kami doon, naka-ano naka-closing parang nagawa na namin lahat. So next is ano ba? How to use ABC rule. Remember that you are A. Before you bring your C to meet your A, you must first give your A the background of C. Di ba? Use the form. Or discuss the needs of C with A. Alam niyo yan. I-discuss yung sabi ko sa inyo, ano ba ang need ng client mo? Ay bakit niya gustong mag-join ng lifestyles? Bakit hindi pa siya naka-join until now? 'Di ba? Dapat malaman ni letter A kung anong reason. Ano ba ayaw ba ng husband niya? 'Di ba? Ayaw ba ng husband niya na mag ano siya? Mag-business siya? Or then ano ba? Reconfirm your appointment to see. Dapat si letter B is i-reconfirm niya. Ito pala. Si Ma'am Feline lang ang gumagawa nito. Noon, gumagawa si Ma'am Feline. Ngayon until now. Kaya pala gina-confirm ni Ma'am Feline one day before yung appointment namin, 'di ba? Yung appointment namin one day before si Ma'am Feline mag-text na sa akin, "Ma'am, remind you na tomorrow 8 a.m. meron tayong blah blah blah." 'Di ba? Ganun pala. Then ikaw din naman si B ahead, one day ahead, i-confirm mo na naman si letter C. 'Di ba? Para hindi para ma-remind din si letter C. Then si letter C, basta ikaw ang bridge dyan sa dalawa. So next naman is, ano pa? So, how to be a good B. How to become a good bridge. Gusto niyo malaman? So you have to support A. Paano? Paano ba? Pag pinakilala mo nga, of course, example na lang sa office. Or, halimbawa sa labas tayo. Magsabi ka lang, "Ma'am, itong si ano ma'am, si Norman ma'am, alam mo, wala daw siyang kakilala, ubos na daw yung kakilala niya ma'am. Anong gawin natin sa kay Norman ma'am?" Adi, ako, yung si A naman, "Ganito Norman, tapos nakita ko si Bridge, nagka-cellphone. Ay, mag-jogging na si Bridge, mag-jogging kasi parang tapos na yung role niya." Hindi niya gi-support si A. Dapat i-support mo, 'di ba? Or, "Ma'am, iwan mo na kita ma'am ha." Halimbawa sa online, may meeting. Ayan, "Ay ma'am, iwan mo na kita ma'am ha kasi meron na akong appointment." Bigyan talaga natin ng time, 'di ba? I-support mo si letter A. Okay? Yes or yes? Marami ba kayo natutunan? And of course, how to become a good bridge. Pay attention and listen. Pay attention and listen. Wag kang magsalita kung hindi ka ipasalita ng upline mo. Kasi nasa momentum na si upline, "Ay, ikaw din, yes ma'am, yes, alam mo yun." Ikaw magbida-bida na din, 'di ba? Kaya 'di ba napaka-excited natin, gusto talaga ni Bridge. Ako naging Bridge ako noon. Gusto kong may idagdag. Ay, grabe, problema ko din 'yan noon. Mag-interrupt talaga ako kay na Ma'am Tess, yung upline ko pagkausap niya yung prospect ko. Kaya pala hindi makabanat yung upline ko, nawala siya. Ay, saan nga ako? Or kung dito sa online naman, kung ano naman, kung dito introduce mo yung si letter A is kailangan naka-mute ka. Ha? Baka naman may magsigaw-sigaw dyan sa background mo, madistorbo si letter A and si letter C. Then, si B din is take note. You have to take note. Kasi noon, yung ako nga, yung sinamahan ako ng upline ko, nag-record ako kung ano yung yung ginasabi ng upline ko kasi hindi ko alam. Tapos i-review ko siya. Pagdating sa bahay, i-review ko. Then mag-take notes ka talaga kasi marami kang matutunan pag samahan ka ni upline. Take note, samahan ka ni upline, hindi para makabenta ha. Take note, samahan ka ni upline para nakinig diyan si Ma'am Jabilin. Yes, para ka matuto.
Kasi timing yan. Baka, ay, sinamahan ako na apply, hindi man kami nakabenta, hindi siya marunong. No, timing yan. Maybe, hindi lang kayo, yung dalawa yung team ba, hindi mo siya na-edify, or wala kayong communication both, or hindi pa talaga niya time. Maraming reasons, di ba? Kaya ang pinakamaganda diyan is kailangan is makinig ka kasi tinuturuan ka ni letter A, ni apply mo. Then, ano yan? Huwag pakausap A hanggat hindi na ABC. Oh, mayroon kasi magturo ako sa inyo ng ABC kung paano mag ano yung form. So give info to A. Then use of office facilities. Dapat yung office, pwede natin ha. Ang ground talaga natin yung sa atin sa atin yung home court talaga natin mas maganda kung dalahin natin sa office. Kahit na wala pang hope, pwede nating dalahin, pwede tayo mag-meet sa office. Alam niyo kung bakit very effective yan? Kasi marami akong na-close diyan sa office. Nagkita lang kami, mag-buy siya ng 1B ticket, pero nasa office, pinakilala ko siya sa mga GMDs, then gi-closing ko siya. Then marami masyadong mga pinagtulungan namin hanggang sa nilabas niya yung credit card niya. Pagtapos ng swipe, tulala na siya. Tulala na si letter C. Parang nabudol. Pero alam mo naman, maganda naman yung intention natin, di ba? Ano pa? Ano pa? Marami kayong natutunan. Pwede kayong mag-raise ng question. Any question? So, ang format natin, kailangan meron tayong rules. Ma'am, grabe talaga. Di ba maganyan ka? Di ba grabe talaga, ma'am? Bisaya man tayo na. Ma'am, ah, pag ano, yan, mag-shades ako, mag-shades. Yan. Ayun, kitang-kita ko na. Di ba? Ano yung format? Di ba? Hindi naman natin alam paano ba magpakilala. Di ba normal? Hindi natin alam. Hindi natin alam ano ba ang format. So, bigyan ko kayo ng sample format. Ang sample format natin, wow, grabe talaga. Ma'am, ay alam mo prospect, ay grabe talaga itong si ano natin, no? Yung si apply natin, grabe talaga. Alam mo ba, isa siyang dating empleyado lang sa M4 ngayon. Ganyan, isa na siyang, nakapunta na siya, bla bla bla. Or, alam mo ba, si dating OFW galing ng Dubai, pero ngayon, alam mo, ginawa na yung business full time. Marami na siyang napuntahan, nakabili na siya ng bongo. Ay, sorry. Nakabili na siya ng nakabili na siya ng Ford Everest, no? Tapos ito, 'di ba? Kailangan views na grabe. Yung sabi nga na mag-exage tayo dito, puro grabe, 'di ba? Grabe talaga. Yung background niya, dapat alam natin yung background niya, tapos yung achievement. Tapos what's in it for me? Ano ba ang gusto mo sa kanya, 'di ba? Ano bang gusto mo sa prospect mo or kay letter C na ipaabot ni letter A, 'di ba? So alam niyo na kung bakit alam niyo ba busy masyado itong si letter A, kaso lang binigyan tayo ng time, very blessed tayo. Yan talaga ha, and very busy yan siya. Pero wag ka lang masyadong mahiya sa kanya because passion niya talaga ang magtulong ng tao. 'Di ba? Para hindi din siya ma-intimidate. So next is ano pa? Do's and don'ts. Kailangan don't interrupt when your mentor is talking. Okay? Yan ay yung mga don'ts. Kung ang upline mo is talking, don't interrupt kasi baka madisturbo siya. Or hi din kay tata, kay Texon. So need masyado natin ito. Don't interrupt when your mentor is talking. Kung nag-talk na yung mentor nyo, huwag kayong mag-interrupt like, alam niyo ma'am, ano pa talaga ma'am, tapos iba yung topic mo. Or, alam mo ma'am, nasa climax na yung apply mo, is ki-interrupt mo kasi very excited ka. Parang may gusto kang idugang nga. So, don't build up your prospect
Halimbawa lang, sa harap, lalo kayo ng tatlo sa ABC, sa isang table, maganyan ka. 'Di ba, alam mo ma'am, ito yung prospect ko, ano siya ma'am, sa insurance ito, magaling talaga ito sa insurance ma'am, ano na ito siya ma'am. Grabe talaga ma'am, ano na ito siya, top 1 ito sa insurance, and marami na siyang nabili na sasakyan ma'am, and yung bahay nga niya nga ma'am, ay ang laki-laki. Kung yan ang i-build up mo si kay A, anong mangyari? Naka-encounter na ako ng ganyan. Ako ang na-intimidate. Ako, pinasama ako din. Hulo. Tapos ako noon, hindi pa ako masyadong, wala pa masyado akong travel. Tapos mas maraming travel yung ano, sa letter C. 'Di ba? Oh yes, na-experience mo yan. Si Mabilin, na-experience mo, 'di ba? So don't edify your mentor in front of your prospect. Kaya nga meron tayong drama, kaya nga sabi ko, alam mo bakit? Ma-intimidate kasi si mentor mo. Tapos parang scripted ang dating pag harapan. Ay alam mo ma'am, ito si ano, 'di ba? Kung mag-ano ka, mag-edify ka, 'di ba, sa likod. Alam mo yan si Ma'am May, talaga magaling talaga yan siya. Ano yan siya, dati siya nag ano sa law, pero sige lang, mag-ano ka lang diyan. Makinig ka lang diyan kasi yung weakness talaga niyan, libakira yan siya. Iti-down mo. Alam mo, hindi masyado yan siya magaling pero wala ka kasing choice. Siya man kasi nandyan ngayon. Kaya sa kanya ipakilala lang kita sa iba pero siya man ang nandyan. Huwag niyong iganyan, ha? Kasi para lang kayong, di ba para kayong kumuha ng baril na pinutok nyo sa inyong paa. Take note, empower your mentor. Pag sira, kahit na ayaw niyo yung mentor niyo, kayo ang makabenefit. Alam niyo kung bakit? Kasi matulungan kayo ni mentor. What if, or yung apply niyo, what if si A, si A ayaw mo, apply mo, hindi, ayaw mo na sa kanya, tapos iti-down mo siya sa mga downlines niya. Sino ang mahihirapan? 'Di ba? Halimbawa si B ayaw niya kay letter A. Tapos ipausap niya sa mga downlines niya. Ngayon, pag makatalikod si letter A, siraan ni letter B si A sa mga downlines niya. Anong mangyari? Siyempre, ang lugi dyan si letter B. Kasi si letter B kasi para ka, business mo yan. Siniraan mo yung dapat kakampi mo. Okay? Don't lie. Don't be OA. Ano ngayon? Kung mag-edify ka, alam mo yan si Mami. Ay, naku. International Marketing Director yan, pero nakabili na yan ng eroplano. Tapos hindi totoo. Di ba? Dapat lahat ng edification natin is totoo, ha? Huwag kayong maging OA. So, next is ano pa? Ano pa? Ito yung mga don'ts. So, use power words. Kailangan yung mga ano, grabe talaga, no? Use C to A. Introduce C to A. Alam nyo? Introduce C to A. And take note, dapat may matching. Matching. Alam nyo yung matching? Or mirroring? Sa office nga, kung mayroon kayong dala dyan na prospect, tapos nag-break time, huwag niyong hayaan sa upuan. Kailangan i-introduce niyo. Halimbawa, yung sa office, na-introduce niyo na sa akin, huwag na kayong mag-stop. Kailangan malikot yung mata niyo. Kasi nandun na yung prospect. Uy, alam mo ba yan? Yan si Norman. Alam mo yan si Norman? Oh, dapat ikaw marites ka, libakera ka in a good way. Kasi magamit mo yan lahat nasa room. Don't utter bad words kasi magamit mo yan lahat sa room. Kahit na si Norman, Didi, magamit mo yan. Alam mo yan, si Norman? Karpintero lang yan siya. O, totoo yan ha. Si Norman is a panday. Karpintero si Norman.
pero naglabas siya ng 100,000. Alam mo kung bakit? Kasi naintindihan niya itong business nito. Kasi alam niya dito magbabago ang buhay niya. Ayun, dun oh. Ayan, si Maitel, si Ma'am Maitel yan. Alam mo, 25 years siya nag-business, pero alam mo ngayon, ay give up niya lahat ng business niya para 100% mag-concentrate siya dito sa lifestyle. Yun naman, ituro mo lahat yung nasa room, i-explain mo. Ah, naintindihan niya? Ha? Okay. Ano pa? Give info to mentor before you introduce. See? Yan, balik-balik na. Support speaker. Ano, bakit? Ano ba? Saying? Yes. Di ba? Ano ba yung culture natin sa lifestyles? To affirm? Yes. Dito naman sa online is, kailangan, ano man, mag-comment kayo. Yes, kagaya ni Irene. Yes, maganyan kayo. Ay, open your cam. Ah, tapos ano, tapos yes, si Ma'am Nancy. Wow, ang galing-galing naman ng mga ng ano natin. Wow, ang galing-galing. Yun. Ka Wow, thank you. Thank you. Ang galing naman ng speaker. Thank you, speaker. Thank you, applied. Ganon. Because marami tayo ma-inspire, ma-inspire na mga ano natin dito, na mga guests natin, di ba? Ganyan kayo. Okay? Pag mag-hope tayo, don't be silent. Kailangan mag-comment ng to. Wow, ang ganda pala talaga ng intro. Wow! Thank you very much. Nag-product talagang thank you sa speaker. Ang galing-galing. Naintindihan namin. Ganon. So, introduce to at least 2 to 3 mentors. Dapat hindi lang yung apply lang, talagang hanggang sa taas. May genealogy tayo. Share, don't train. Kailangan i-share mo lang. I-share mo lang yung ano mo, yung benefit mo dito. Then comment kung may mga live na mga hope. So, kailangan how to become a good A. Ang greatest takeaway ko dito, ako ha, as yung naintindihan ko dito ha, kasi ako, hindi lang naman ako si A, si B din ako, naging B din ako, and I can say na ako kilala ako sa pagiging, yung ang specialty ko is edification, kaya lumaki yung business ko. Alam niyo ba na hindi ako nahihirapan yung process ko dito sa lifestyles? Because I'm a user. Lahat, libakera ko in a good way. Pinakilala ko lahat, even ngayon kung alam niyo lang, 'di ba, kung sino diyan kausap ko sa 'di ba, ginapakausap ko, kahit na si Maitel, alam mo ito siya, oh, 'di ba? Sino pa diyan? Kailangan gamitin natin lahat. Kaya don't ever utter yung negative words to everybody kasi yan lahat 'di ba si Crossline, kahit na Crossline, edify mo pa rin 'yan. Kasi magiging business mo rin. Ah, katulong mo rin 'yan sa business mo. Pag siraan mo 'yang Crossline mo, ay hindi mo na siya magagamit. And of course, makasabi din yung prospect mo, "Anay, libakira man di ay ning nag-invite sa ako, ah." 'Di ba? Sabihin natin ang culture natin dito, alam mo talaga ang culture sa lifestyles, never utter negative words to everybody, to anyone, even to yourself. Eh, saan man, ay bugo, ang kay ko ba? Yung mga ganun, never din, ha? So, ah, ano ba greatest takeaway? Tapos na tayo. Okay, recap lang yon. So, tapos na tayo. So, mag-greatest takeaway. Sino man mag-volunteer, greatest takeaway. Yung sabi ko nga, maraming paasa. Sometimes kasi kahit na i-confirm mo na sa last hour talaga, hindi yan siya maiwasan. Kahit na ginawa na lahat. Kaya ang number one dyan, wala talaga, ay yung ano, ano talaga. Kasi si letter B is naningkamot na siya naningkamot po na siya nga magkaroon siya prospect. Excited po na. So, kung excited si A, mas excited si B. Tapos, kung sino ang mas na-hurt, yung mas excited. 'Di ba? Ikaw na-apply, alam mo kung anong gawin mo. Kasi alam mo naman na ikaw naman mas matagal dito. That's very normal. Kasi mabuti ba naman, 'di ba? Hindi kasi hindi pa nila siguro naintindihan kung ano yung purpose natin dito. So,
Then mayroon pala akong idagdag ha, marami kasing bago dito. Pagdalahin natin si upline sa prospect natin, kailangan mas nauna, ano ko lang ha, mas deeper ko ha. Kailangan mas nauna sa place doon si letter B tsaka si letter C kasi si letter B i-build up pa niya si letter A. Tapos kung halimbawa lang magkita kayo sa isang lugar, pwede mag-CR-CR muna si letter A para bigyan niya ng time si B tsaka si C para mag-talk, para i-build up muna ni letter A, ay ni letter B. May mga ganon ha. Tapos, alam mo, yung ano, ganyan. Tapos, pag magdating na yun si letter A, yung upline mo, ay ma'am, ipakilala mo ulit. Huwag mong i-assume na nag-usap na kayo before na ito si letter C. Don't assume. Sabi ko, alam mo, ito si letter C. Kasi ang bida dito si letter C. Si letter B ang bida dito. Siya magdala sa story. Kung gusto, kasi si letter B, kilala kasi niya si letter C. Kaya siya, alam mo, si letter C, B talaga ang mag-lead sa topic. Ha? Sino mag-lead sa topic? Si letter B. Siya mag-lead. Alam mo, ma'am, nakainom na ito. Dapat sabihin mo yan, hindi yung ipatag na, ay ma'am, ito si Kuan. Magtagna-tag na ano ko yan, yung sabi ni Ma'am Nancy, ay hindi man ako. Ay ano, mag-interview pa ako sa client. So, matagalan. Tapos, yun, sinabihan ko na si Ma'am Nancy, pakilala mo naman siya sa akin, Ma'am Nancy. Sinabi, si ano pala ito ma'am, dati siyang OFW. O, di alam ko na, 'di ba? Alam ko na yung sasabihin ko. Gaano siya kaimportante para ma-build up. Hindi kasi sikat yung upline mo. Hindi siya sikat ba? So, hindi kilala. Dapat ikaw mag-build. Ay, alam mo, ito siya. Talagang hiniram ko lang yung time niya. Mabuti sino ba ang well-edified? Si former President Rodrigo Duterte. Well-edified, di ba? Alam na natin kasi sikat siya, kaya na-edify siya. Siya daw ang dalahin niyo sa client niyo. Kahit na pakiang-kiang yan si Duterte, pero pag sabihin ni Duterte na bili ka ng isang instant, I'm sure yung prospect mo magbili ng isang instant kaagad. 'Di ba? Yung branding ng ano mo ba ng upline mo is kailangan i-introduce mo siya. Ito siya yung mga achievements niya para credible siya. Kung may sasabihin siya, credible siya. Hindi mo yan dinala si upline mo para lang may driver or hindi mo dinala yung upline mo dyan para lang may kasama ka lang. 'Di ba? Kasi pang decoration lang. Hindi yan siya. Dinala mo dyan because siya ang may purpose. Yung purpose mo is third party. Kasi kailangan natin, what if, ito din ha, bakit kailangan natin ito malaman? Is because kailangan ng edification. What if si Norman, kung may downline na si Norman, tapos yung downline niya may prospect na doktor. Tapos ang apply naman si Norman, ito si Bridge may malaking role. Paano maniwala ang doktor sa isang panday? 'Yon ang kahalagahan ng edification na ipakilala mo. Kasi napakahirap, 'di ba? What if estudyante ka pa lang, tapos, uy, tapos may downline ka, tapos ang downline mo, ang prospect, yung teacher mo, tapos bugo ka sa klase. 'Di ba? Si A, bugo. Paano yan i-edify? Kailangan expertise mo. Ako, grabe no, hindi ko alam noon na nag-edify na pala ako. Basta, ano lang yung mindset mo, more on positive lang. Positive lang, tignan mo sa lahat ng tao. Naturally, maka-edify ka. Naturally. Yun lang, sabihin mo lang yung totoo para may authenticity. Ako kasi, 'di ba? Yung educational background ko, way mataas masyado i-compare sa upline ko, 'di ba? Ang upline ko is a dicer lang, tapos high school graduate. Pero kailangan kong maniwala sa upline ko is because siya ang nauna dito. Yes, matalino ako sa field ko, pero sa field sa lifestyles, iba itong business na to.
siya ang mas may alam. So, thank you very much everyone.